Alam nyo, may isang gabi sa kasaysayan natin na puno ng misteryo. Sa isang malayong isla, may isang lihim na pakikita na dapat sana'y magpapalaya sa Pilipinas. Pero ang nangyari? Yun ang babago sa lahat. So heto ang tanong, kung ikaw ang itinuturing na pag-asa ng bayan, tapos inalok ka ng pamunuan ng revolusyon para sa kalayaan, bakit ka tatanggi? Parang ang labo, di ba? Pero yan mismo ang ginawa ni Jose Rizal at yan ang malaking palaisipan na susubukan nating intindihin ngayon. Okay, para maintindihan natin yan, kailangan nating bumalik sa simula. Tara, silipin natin ang mga nangyari sa Dapitan kung saan nag-umpisa ang lahat ng ito. Picture this, Hunyo 1896. Gabi, tahimik. Tapos may isang bangkang palihim na dumaong sa Dapitan. Sinong sakay? Si Dr. Pio Valenzuela. At hindi to basta-bastang pagbisita ha. May dala siyang isang napakahalagang misyon. Isang mensaheng galing mismo sa puso ng himagsikan. So, sa kwentong to, may tatlo tayong key players. Unahin natin si Dr. Pio Valenzuela, siya yung the messenger. Tapos syempre, yung nagpadala sa kanya, si Andres Bonifacio, the leader. At sino ang pinuntahan niya? Walang iba kundi si Jose Rizal, the symbol ng pag-asa ng buong bansa. At ang misyon niya, sa unang tingin parang simple lang pero grabe ang bigat. Dinala niya ang isang tanong mula kay Bonifacio. Dr. Rizal, payag ka bang pamunuan ang revolusyon? Imagine that. Ito na yun eh. Ito na yung moment na hinihintay ng lahat. Pero, anong naging sagot ni Rizal? Hindi pag-iisipan ko, hindi baka. Isang matunog, malinaw at mariing hindi. Boom! Yun yung sagot na yumanig sa buong katipunan. At diyan na mismo nagsisimula ang tunay na kwento. So ang tanong talaga, bakit? Anong nasa isip ni Rizal? Bakit niya ginawa yun? Tila hindi makabayan, di ba? Well, halika, himayan natin yung mga dahilan niya. Kailangan nating ilagay ang sarili natin sa panahon na yun ha. Kumukulo na talaga ang dugo ng mga Pilipino. Handa nang lumaban ng mga katipunero. Pero, alam ni Bonifacio na kailangan nila ng isang parang unifying force. At sino yon? Si Rizal. Ang pangalan pa lang ni Rizal sapat na para magkaisa ang lahat, mayaman man o mahirap. Yung basbas niya, yun sana ang pinakamalakas nilang sandata. Okay, so unang dahilan at linawin natin, hindi to dahil duwag si Rizal ha, malayo doon. Ang unang dahilan niya ay purong-purong lohika. Tinignan niya yung plano, hindi with the heart of a poet, kundi with the cold, hard mind of a strategist. So, parang sinuri niya talaga si Valenzuela. Tinanong niya ng dalawang super critical na tanong. Number 1, okay, may armas ba tayo? Sapat ba? Number 2, yung mga mayayaman at may pinag-aralan, kasama ba natin sa laban? At ang sagot ni Valenzuela sa parehong tanong, isang malungkot na wala. At dahil doon, para kay Rizal, klaro na ang lahat. Para sa kanya, kung itutuloy ito ng wala sa panahon, hindi ito revolusyon, isa itong suicide mission. Basically, para na rin niyang sinabi na ihuhulog lang natin sa kamatayan ang mga kapwa nating Pilipino. Pero teka, hindi lang yan puro strategy. May mas malalim, mas pilosopikal na dahilan si Rizal. At dito natin makikita yung tunay niyang pananaw sa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kalayaan. Dito talaga nagkaiba yung mindset nila ni Bonifacio eh. Kung si Bonifacio, ang approach niya, dahas, puso, laban na para sa agarang kalayaan, si Rizal naman mas teka muna, gamitin natin ang lohika at isip. Kailangan nating paghandaan ang kalayaan. Dalawang magkaibang landas patungo sa iisang pangarap. Sabi nga niya, at pakinggan niyo to ha, bakit pa ba natin kailangan ng kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay magiging maniniil din bukas? Ang bigat no, ang punto niya, anong silbi na palayain ang bansa kung papalitan lang natin yung mga mananakop ng mga bagong tirano na galing din sa atin. Para sa kanya, kailangan muna ng edukasyon. Kailangan ihanda muna ang isipan ng mga tao. At dito, mga kaibigan, pumapasok yung tragic irony ng buong kwento. Dahil yung mismong desisyon ni Rizal na ginawa niya para iligtas ang mga Pilipino sa kapahamakan, yun mismo ang gagamitin laban sa kanya at magiging dahilan ng sarili niyang kamatayan. Grabe yung nangyari, di ba? I-breakdown natin.
Step 1, sinabi ni Rizal, hindi muna tayo magre-revolusyon para walang mamatay. Step 2, nalaman ng mga Espanyol yung lihim na pag-usap nila ni Valenzuela at anong sabi nila? Aha, si Rizal pala ang utak ng lahat. Step 3, dahil sa akusasyong yon, hinatulan siya ng kamatayan. Ang saklap. Isipin nyo, yung ginawa mo para sa kapayapaan, yun pa ang ginawang ebidensya na rebelde ka. Yung pagtanggi niya sa karahasan, yun ang naging death sentence niya. Ang laking sampal ng tadhana. So, pagkatapos ng lahat ng yan, anong takeaway natin dito? Paano natin dapat tingnan ngayon yung naging desisyon ni Rizal? Marahil, sa huli hindi natin dapat tingnan si Rizal bilang hadlang sa kalayaan. Siguro, mas tama na isipin natin siya bilang the voice of reason sa gitna ng nag-aalab na damdamin. Ang gusto niya ay isang klase ng kalayaan na hindi lang basta inagaw sa pamamagitan ng dugo, kundi isang kalayaan na pinag-isipan, tinaghandaan at itinayo sa pundasyon ng talino at dignidad. Kaya ngayon, ibabalik ko sa inyo yung tanong. Sa tingin nyo, tama ba si Rizal? Tama ba siya na hindi pa handa ang Pilipinas noon? O dapat ba sinugal na lang niya at nagtiwala sa nag-aalab na puso at tapang ng mga katipunero? Ano sa tingin nyo? Yan ang tanong na hanggang ngayon pinagdedebatehan pa rin natin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.